Eto na, magandang balita sa lahat ng member ng SSS. Alam naman natin, milyon-milyong Pilipino at pamilyang Pilipino ang nakikinabang dyan. Ngayon, may magandang balita pa si Pangulong Marcos Jr. Pakinggan po ninyo ito kanyang sinasabi. Ng ating mga kababayan na SSS member, meron akong magandang balita. Simula itong Disyembre na ito, ay makakapagbigay na ang SSS na tinatawag na emergency loan. Dahil habang nasa ilalim, halimbawa, ng national emergency, ay magbibigay ng emergency loan ang SSS. Ito ay isang pautang na ang bayad ay mababa lang, 7% lang. Bukod pa riyan, ay meron tinatawag na 6-month moratorium. Ibig sabihin, pagtanggap ninyo ng loan galing sa SSS, sa 6 na buwan, sa unang 6 na buwan, hindi kayo kailangan magbayad para sa loan amortization. Para naman mapagaan ang inyong dala. Magagamit po inyo itong loan na ito para sa inyong pangangailangan, lalo na, kagaya ng aking nabanggit, pagka-emergency, ito po ang makukuha ninyo sa SSS. At natuloy-tuloy naman po ang pakikipag-ugnayan ko sa SSS upang makahanap ng iba't iba pang paraan para magkaroon ng mas ligtas at makatarungan na alternatibo sa microloan at emergency loan. Maganda po ito kasi imbis na pupunta po kayo sa 5-6 at mapasubo sa malalim na utang, ay meron na kayo magagamit at ang babayaran lang ay 7% lamang. Kaya sana ito yung makatulong po sa inyo lahat. Yun. Yun, oh. Thank you. Gandang balita na naman yan. Kaya ko pinaparinig po sa inyo yung mga ganyan kasi parang diwa ng Pasko. Ano ba talaga ang may tutulong ng gobyerno? Ano ang dapat itulong? At ano ang mga nangyari? Ayan, ay ang Social Security System, ayan po ay korporasyon. May tuturing natin isang korporasyon ng gobyerno. Pero napakarami po ang member niyan at nakikinabang dyan. Kahit ako nakikinabang din ako dahil trabaho rin ako at matagal tayo nagtrabaho. Lahat ng nagtrabaho sa pribadong sektor ay nakikinabang dyan. Kasi ho ang pagiging member ng SSS, ito po ay parang business. Hulog ka ng hulog, pagdating ng araw, makukuha mo ang benepisyo. Pagdating ng tamang panahon ng retirement mo, meron kang monthly retirement, meron pang bonus yung pagdating Christmas, tapos yan pang magandang balita. Sabi ng Pangulo, dahil tayo ay nasa ilalim po ng National State of Emergency na idiniklara nung sunod-sunod po ang typhoon nung nakaraang mga buwan lang, ay 1 taon po yan. So, open ang pagpapautang ng SSS at mukhang may malaking perang inilaan para ho dyan. At sa halagang 7% daw po ang magiging interest. So, lahat ng mga member, voluntary member, regular member, kasi ganyan po ang nangyayari dyan eh. Pag ikaw ay nagtatrabaho, automatic magme-member ka, may monthly kang obligasyon at palaki ng palaki yun. Kung ikaw naman ay hindi nagtatrabaho wala kang company, self-employed or nagtrabaho ka, parang voluntary member ka, kung ano man ang inihuhulog mo, lumalaki yon. Pagdating ng araw, makukuha mo yon na mas malaki. At kasama ka rin sa habang buhay na benepisyo. Ayun po yon. So, isang magandang handog para sa pamasko ng lahat ng membro. Alam naman natin, milyon, hindi ko alam kung ilang milyon ang member ng SSS. Kasama na ang mga senior citizen at yung mga aktibong manggagawa na member nito. Isa hong magandang balita yan, ayon sa Pangulo, open sa anumang loan. Sa murang halaga, makapangutang, mababa ang interest. Makakatulong ng malaki ito ngayong, alam mo naman, nangangailangan ng pera dahil magki-Christmas, bagong taon, gastos yan eh. So, yung gipit sa pera, kulang ang pera, pwede na kayo mag-loan, sabi ng ating Pangulong Marcos. Good news yan. So, parang lumalabas dito ay lahat ng mga pwedeng maitulong ng gobyerno sa ating mga kabayan ay ginagawa ng paraan. Okay? So, hindi yung taga-gobyerno, konektado sa gobyerno, nagtatrabaho sa gobyerno, iba yun. May sweldo kayo, meron kayong mga bonus-bonus pa dyan, kung ano mga benepisyo na kukuha nyo, pero itong SS, dahil iba ito, private sector. Private money yan. Hindi yung pera ng SS ay hindi galing sa tax ng tao. Yan ay galing sa hulog ng mga manggagawang Pilipino at ng mga volunteer member. Pero dahil yan ay under pa rin ng Office of the President,
bilang isa sa mga government-owned and controlled corporation na corporation ay yan po ang pinagkakaloob sa ilalim nga po ng national state of emergency dahil nga po sa mga naging kalamidad. So pwede kayong mag-loan. Okay na okay naman yan. Kung kayo ay regular na member dyan, madaling mag-loan. Kung kayo ay dating member dyan na nakapag-loan, sabihin nakapaghulog kayo ng 10 years or kung ilang taon at qualified sa paglalong, okay yun. Kasi parang hindi naman sinabi ng Pangulo na may limit. Basta member, may pera, at qualified, makakapag-loan kayo. Pero palagay ko, pagka ganitong state of emergency, dahil yun naman ang nakadeklara ng araw pa dahil nga sa kalamidad, so lahat ay pwede. Okay? Maganda-gandang balita. So isa yan sa mga pagbanggitin natin o sabihin nating pamaskong handog ni Pangulong Marcos sa mga nasa private sector. Hindi lang military police ang tinutulungan, hindi lang mga government employees. Actually sa ngayon ay ongoing data yung pagbabago rin dun sa mga contractual at saka sa mga contract of service o COS contractual, pinababago na rin ng Pangulo. Kung di ako nagkakamali, may direktiba sa Civil Service Commission na ang Civil Service Commission makipag-ugnayan ang iba't ibang departamento ayon sa ng gobyerno para mabawasan yung mga contractual COS sa matagal ng panahon. Yung mga abot ng 10 years, 15 years na mga gano'n ang estado nila. So mukhang gustong baguhin. Kung merong bakanting posisyon or yung merong sapat na qualification, yung mga kasalukuyang COS, contractual, qualified sila, makakapasok yan. Kasi ganun po yan eh. Hindi kasi pwedeng gawing regular kung walang bakanting posisyon. Hindi pwedeng gawing regular kung wala naman hong anong tawag dito? Wala hong kakayanan, parang ganon, pasintabi na o hindi qualified. Ayan. So, dumadaan na ngayon din sa pagsusuri. Ang pwedeng magbigyan ng magandang pagkakataon, maging regular, ma-promote, maging stable, magkaroon ng security of tenure, ang mga contractual at COS. Yan ay sa side ng gobyerno. Kasi pareho po yan eh. Ang mga manggagawa sa gobyerno, manggagawa sa pribadong sektor, lahat yan nangangailangan. Magkaiba lang po ang mga batas na pinapairal at policy compare ho sa mga government employees kaysa sa pribadong sektor. Okay? Kasi ang mga pribadong sektor, yan ay mga batas na may iral, bahala dyan ang Department of Labor and Employment. Pagka naman po nasa gobyerno, abayan nakakasiwa dyan Civil Service Commission. Doon sa qualification, bakanting position, promotion, at kung ano-ano. Maliban lang doon sa political appointees, iba yun. Kasi ang mga political appointees po ay wala po yan security of tenure. Anytime, pag nailagay ng Pangulo at gusto ng Pangulong palitan kung ano man, magagawa yun. Ayun ang pagkakaiba ng career, contractual, COS at political appointees. Magkakaiba po yan. Hindi katulad sa gobyerno o sa private sector, pagka na-promote ka dyan, yan na yun. Tuloy-tuloy. So, naipapaliwanag lang natin at both ang government employees nakakapag-loan sa GSIS. Ang private sector naman, ito sinabi ng Pangulo, sa SSS. Ayun, please like and share. Pati mga OFW, ipalaala nyo para matulungan naman yung mga OFW na nagpapadala ng pera sa kanilang pamilya. Pwede naman palang mag-loan sa malit na interest. Makakatulong, hindi pwedeng lahat OFW na lang aasahan. Kawawa naman sila, hindi ba?